Ang wika ay puso ng ating pagkakakilanlan sa bawat salitang ating binibigkas na ipapahayag natin ang ating damdamin, kultura at pagkatao. Ngunit sa modernong panahon, tila unti-unti itong natatabunan ng banyagang wika. Kaya't ngayon, sama-sama nating itaguyod ang advokasiyang pangwika, ang pagsusulong at pagmamahal sa wikang Pilipino. Ang advokasiyang pangwika ay ang pagpapahalaga, pagtataguyod at paggamit ng wikang Pilipino bilang sandigan ng pagkakaisa at kaunlaran. Isa itong panawagan sa bawat Pilipino gamitin, pagyamanin at ipagmalaki ang sariling wika sa paaralan, tahanan at pamayanan. Ito ang ating pagkakilanlan. Ito ang ating kasaysayan. Ito ang ating lakas bilang isang bayan. Dahil sa wika, may boses ang bawat Pilipino. At sa pamamagitan nito, May papahayag sa ating saloobin. Na ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Na ibabahagi nito ng ating kultura. Na ipapakita ang ating pagmamahal. At higit sa lahat, may papahayag natin ng kalayaan. Mahal ko ang aking bayan. Ang dapat ninyong gamitin ay ang ating sariling wikang Pilipino. Kaya, sa halip na magsabi kayo ng good morning, dapat ang sabihin ninyo'y magandang umaga po. Naintindihan ninyo? Yes, ma'am! Ang wikang Pilipino ay hindi lang paraan ng pakikipag-usap. Ito ang tulay ng pagkakaisa. Sa wika, napapalaganap ang edukasyon, kultura at pagkakaunawaan. Ngunit maraming hamon ang kinahaharap ng ating wika. Una, unti-unting nangingibabaw ang Ingles sa paaralan at trabaho. Pangalawa, maraming kabataan ang nahihiyang gumamit ng Pilipino. Ang huli, maraming katutubong wika ang tuluyan ng nawala. At ngayon, hawak ko na ang watawat na aking binabagayway sa harap nitong kapulungan at nanunumpa naman tayong lahat ng buong taimtim na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kauli-uli ang patak ng ating dugo. Ang pagtataguyod ng wika ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Una, gamitin ang Pilipino sa araw-araw. Basahin at pakinggan ang mga akdang Pilipino. Pangatlo, igalang at itaguyod ang mga katutubong wika. Pang-apat, lumahok sa mga programang pangwika. At panghuli, itaguyod ang Pilipino sa agham, sining at teknolohiya. Ang wikang Pilipino ay buhay, habang ito ay ginagamit at minamahal. Sa panahon ng globalisasyon, ang tunay na makabayan ay yaong hindi nakakalimot sa sarili niyang wika. Dahil sa bawat mabuhay, salamat at pag-asa, buhay ang ating pagka-Pilipino. Sa bawat pagbigkas ng salita, ipinapahayag natin hindi lamang ating iniisip, kundi pati na rin ang ating damdamin, kultura at pagkakakilanlan. Ang wika sa katunayan ay kaluluwa ng isang bayan. Ito ang ilaw ng gumagabay sa kabataan at tulay na nagbubukod sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Hindi sapat na maging tagapakinig lamang ng sariling wika. Dapat tayo maging tagapangalaga, tagapagtaguyod at tagapagpalaganap ng wikang Pilipino. Sa bawat aralin na ating tinuturo sa Pilipino, sa bawat tula at kwento na ating binabasa at isinasaulo, sa bawat pag-awit ng OPM at sa bawat balita at advokasya na nagsusulat sa wikang Pilipino, ating pinapanday ang ating pagkakakilanlan at hinuhubog ang kinabukasan ng ating bayan.
Sa gitna ng globalisasyon, maraming banyagang salita at idea ang pumapasok sa ating araw-araw. Hindi ito masama, ngunit huwag nating hayaang malunod o malimot ang sariling atin. Sapagkat kung ang wika ay mawawala, mawawala rin ang ating kultura, ang ating kasaysayan, at ang ating damdamin bilang Pilipino. Huwag nating kalimutan ang ating mga katutubong wika, ang mga salin lahi ng ating mga ninuno. Ang mga bawat salita, kasabihan at kanta ng katutubo ay tala sa kalagitnaan ng ating kasaysayan. Sa bawat katutubong wika na naipapasa sa bawat kwento na naitatala, tayo ay nagpapatuloy ng pamana na higit pa sa material na bagay. Ito ay pamana ng diwa, kaalaman at pagkatao. Huwag nating kalimutan ang ating mga katutubong wika, ang mga salin lahi ng ating mga ninuno. Ang mga bawat salita, kasabihan at kanta ng katutubo ay tala sa kalagitnaan ng ating kasaysayan. Sa bawat katutubong wika na naipapasa sa bawat kwento na naitatala, tayo ay nagpapatuloy ng pamana na higit pa sa material na bagay. Ito ay pamana ng diwa, kaalaman at pagkatao. Kaya ang advokasiyang pangwika ay hindi lamang isang idea. Ito ay panata na ang bawat Pilipino ay maging tagapangalaga ng sariling wika. Panata sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, gagamitin natin ang Pilipino, aalagaan natin ang kulturang atin at ipagpalaganap ang mga salita ng ating mga ninuno. Maging inspirasyon tayo sa kabataan. Ipakita natin sa kanila na ang wikang Pilipino ay buhay at makapangyarihan. Ipakita natin na sa bawat pagbigkas ng mabuhay, pagkakaisa, pag-asa, at salamat, tayo ay nagiging mas matatag, mas maunlad, at mas makabayan. Tandaan natin, ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay puso, kaluluwa, at buhay ng isang bansa. Ang wika ay simbolo ng ating pagkakakilanlan, ng ating kultura, at ng ating karapatan na maging Pilipino. Kaya ngayon, sa harap ng bawat isa sa ating isang panawagan, gamitin natin ang wika sa pagtuturo, sa pag-aaral, sa sining, sa agham, sa teknolohiya, at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ipagmalaki natin ang wikang Pilipino at lahat ng katutubong wika, sapagkat sa bawat Pilipinong nagsasalita ng sariling wika, ang ating kultura ay patuloy na uusbong at ating bayan ay patuloy na magtatagumpay. Sa bawat salita, sa bawat tula, sa bawat kata, at sa bawat pag-awit ng Pilipino, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa bayan, sapagkat sa wika, tayo ay nagkakaisa. Sa wika, tayo ay umuunlad. Sa wika, tayo ay tunay na Pilipino. At sa huli, tandaan natin, ang wika ay buhay. Buhay na dapat pahalagahan, buhay na dapat ipaglaban, at buhay na nagbibigay saysay sa ating pagka-Pilipino. Ito ang ating pinagmulan, ito ang ating kasalukuyan, at ito ang ating hinaharap.